Narito ang programang totoong-totoo, Tambayang Mocha at Drew. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayang Mocha at Drew. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Mocha Uzon at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Masantos siya, ugto, udse kayon aminditan. Kabaluyan at Dagupan City Pangasinan, siya si Mocha Uzon. Hello po mga kasosyo, mga katambay. Tambayang Mocha at Drew. Kasama ko po of course, ang napakaganda, napakatalino siya na. Finish na, Attorney Trixie Cruz Angeles. Gandang tanghali, wala po si Boklo. Wala si Boklo. Kaya ang kasama po natin ngayon, the awesome Ahmed. Oh, ano na, grabe tapo. Mayong gusto sa inyong tanan. At sa ating mga kapatid na Ilocano, ano ba ngayon? Pagtanghali, Attorney. Alam mo, para umaga pa rin siguro ito. Ano na lang naimbag na bigat. Yung amin na po. Ay, bakit ka Kuya Waner tumatawa? Ilocano ka ba? Ilocano ka, Kuya Waner? Ilocano ka? Oh, tumatawa ka dyan. Oh, game. Ayun na nga po, so wala po si Drew, pero huwag kayo mag-alala dahil kami okay, natin siya. Okay. Kaming tatlong inyong mga kasama. So ngayon po, mag-comment lang po kayo sa ating live streaming, DWIZ 882. At attorney, napakasipag naman po natin kahit na holiday at walang mga empleyado dito ngayon. Happy New Year sa inyong lahat. Tayo po ang naandi dito. Alog-alog kami sa stasyon. So kanina nag-ano rin kayo, nagkarambola? Yeah, oo. Daming napag-usapan, daming nangyayari. Opo. Budget, may hearing, yung okay, Red Santillan. At saka yung At saka yung, Dingvac siya update. Usual, ganun. Pero medyo tahimik na tayo sa Dingvac siya. Although, may bumubungad yung vaccination issues, diba? Yung increase dun sa incidences yata ng measles. Oo. So, pero, wala naman tayong dapat bintangan, diba? Katulad ng ginagawa ng ibang mga opisyalis. Ay, oo. Nag-deactivate ng account na. Tulong na lang po tayo. So, nakikiusap tayo dun sa mga nakikinig sa atin kung maaari. Mag-raise tayo ng awareness na kailangan magpabakuna, lalong-lalo na yung mga basic na vaccination. DPT, MMR, polio, measles, tuberculosis, Hepa B, chickenpox, smallpox. Pero yun yung measles, whooping cough, yung mga ganyan. Diphtheria, mga ganyan. Cholera. Pertussis. Ayan po. So, wag po kayong matakot sa bakuna. Kailangan po ng inyong mga anak po yan. Polio. Samantala naman, share muna po tayo dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Available din po kami. Mapapanood nyo kami dito sa DWIZ live streaming sa YouTube at saka sa Facebook. At syempre po, binabati ko lang po ang ating mga kasosyo. Andyan po si Vonzon Yaniham. Salamat Vonzon Yaniham. At kasosyong si Engel Balagtas from Saskatchewan, Canada. Hello po. Marvic Agkang Studio. Saskatchewan. So, Attorney Trixie, dahil kayong dalawang attorney dito, magandang pag-usapan po yung yung hearing po nangyari kahapon, no? Yung kay Red Santillan, si Attorney Glenn Chong, napakainit po nung usapan na yun, oo. Nakakainit ng ulo. Yun eh. Bakit? Ano nangyari? Wala ang internet Dun sa first part, kasi 3 parts yan eh. Yung first part, yung narration ng PNP, dun sa operational na nangyari, yung operations itself. Teka muna. Tapos na ba yung report. Tapos na ba yung Senate investigation? Tapos na? Hindi, pero kasi wala nang oras for another one dahil 2 days of session left eh. After that, magre-recess na. Ang next na session will be May. So are we okay talking about this? Baka mabigyan lang natin ng heads up ng mga pulis. Anong sasabihin next time? If any na may sasabihin. Hindi, kasi documented na yung sinabi nila pag nagbago sila ng storya. Meron sila kasing PowerPoint presentation na pinisinta. I think that their
presentation is stupid. That is why we found holes in it. Totoo And yan. when we talk about it here and point out the holes, and they might be able to. Correct. Well, Oo nga somebody naman. else will do it. Oo nga naman, tama. Well, anyway, sige, let's discuss it. Let's show how stupid they are. Ikwento lang natin yung nangyari kahapon. Okay, yung dun sa hearing, diniscuss nila, o sinabihan, kinuwento nila via PowerPoint presentation, yung nangyari on that night, December 10, na namataan ng HPG, itong ang sasakyan na dinadrive ni Red Santillan belonging to the sister of Glenn Chong. Naka-register kasi ito kay Joanne Chong. So, supposedly, napansin ng mga HPG na hindi registered yung vehicle. Tumawag daw sila sa LTO. Please take note, ang narration nila is umiikot yung sasakyan around Cainta. Namataan ng HPG, tumawag sila sa LTO, sabi, last registration 2015. So, tapos, sabi nila, nag-match daw yung vehicle na yon dun sa information na natanggap daw nila previously na yung vehicle na yon ay involved sa mga crimes na linked dun sa Highway Boys. Meron cut lang. Meron mang sinasabi tungkol sa yung activity na ginawa ng Dina Red doon sa Cainta. Did they say anything about it? Yes, actually, ang sabi nila, yung gift giving, supposedly, na pinuntahan ni Red, ay funded daw nitong si Barry, na sinasabing di umanay head ng Highway Boys. So, they already knew this before they killed Red? No. Not yet. According to dun sa PowerPoint presentation nila, yung vehicle yung hinahabol nila. Hindi nila alam kung sino yung nakasakay. And nung after nung shootout, alleged shootout, verify nila yung identities ng mga biktima. Alright. At lumabas So, na itong hindi sila. nila hinahabol-habol yung sasakyan, hindi nila sinorveil. Basta dumadaan lang sa kanila. Yeah. Tapos By chance. nakakalampas. Tapos nakikita na naman uli. Hindi nila sinusundan, at sana kung sinusundan nila, makikita nila na nandun yan sa activity ni Red. Yeah. Yung gift giving. Na marami ding police at saka mga sundalong kasama doon, sana. Pero they did not do that. In fact, yung sinasabi ng PNP na ang donor daw dito sa gift giving ni Red Santillan ay si Barry, ay pinabulaanan ni Attorney Glenn Chong kasi kasama niya yung ibang mga donors, nandun din sila sa hearing. Alright. So, yung mga donors dun sa gift giving. Tapos sila talaga. Di, maraming natapos na allegations ang PNP. Halimbawa, sabi nila may shootout, sabi ni Glenn walang shootout. Ang proof ng PNP na may shootout ay yung meron daw silang witness. Kasi nung na-corner yung sasakyan daw ni Red, ni Attorney Glenn, na dinadrive ni Red, meron sa likod niya isang tricycle. Tapos sa likod pa nun ay isang Grab na vehicle na tumistigo daw or nag-execute ng affidavit yung Grab driver na meron daw siyang narinig na isang putok followed by a burst of gunfire. Yun yung exact word. narinig lang. Narinig, wala siyang Hindi niya nakita kung saan galing. Hindi, walang binanggit dun sa PowerPoint presentation tungkol doon. So yun yung proof daw nila of that. In addition, sabi nila, meron daw 2 bullet holes doon sa vehicle ng SWAT na responding vehicle doon at the time. So sabi nila, ibig sabihin merong bumaril doon sa sasakyan and therefore nag-respond naman sila with a burst of gunfire. So yun yung Nag-respond daw sila kasi binaril daw sila. This is according to the police. According to the police, binaril daw sila ni Red. So nag-shoot out. Binaril sila ng laman ng sasakyan. Hindi pa naman Hindi pa nila at the time. So, basta, base dun sa medical legal, kasi merong blood stains on the two front seats at saka on the back seat. Si Red daw, di umano'y nabaril when he was moving from the driver's seat to the passenger seat. Tapos, lumabas siya, bumaril, tapos natamaan siya and he fell to the ground outside of the car. Ano ba yung where his body was later Ano ba yung situation nila? Nasa kanan yung mga polis? Hindi, nakapaligid.
they will kill each other. That's impossible. Doon pa lang may problema na tayo, di ba? Because crossfire yan. Kung papansinin ninyo, yung bullet holes doon sa sasakyan are all around the vehicle. All around. So, paano naging, yun, shootout yun? Let's say na nasa right side. Pero ano ba yung sasakyan? Anong situation ng sasakyan? Nasa kalye. Nakagilid. Hindi rin kasi base dun sa diagram, kasi choke point yon, it's a residential area, may kalye. Tapos, nung he drove into a street na nandun nakaabang yung mga pulis, yung Cainta Police tsaka Regional Police. Nakaabang. Naipit siya kasi ang nasa likod niya tricycle at tsaka isang grab sedan. So hindi siya naka-atras supposedly. Tapos nung sinabi ng pulis ay bumaba, pinapababa daw yung mga pasahero, nag-stand off sila for a while, ayaw daw bumaba. Tapos bumaril yung occupant ng sasakyan. Tapos, binaril nila. So, yun yung sinasabi nilang shootout. 11 o'clock nangyari yung barilan. Ng gabi. Na-clear nila yung namataan siya at 10 o'clock. Nagkabarila ng 11 o'clock. Na-clear nila yung scene by 1 o'clock. And that's the only time tumawag sila ng medical assistance. They made sure that he's dead. Well, that's one. The other is, interesting din yung medical legal. Kasi yung kay Erwin Erfe, of course, was far more interesting. Pero ang sinasabi dito ng medical legal ng police. PNP, was yun nga, moving siya from the driver's seat to the passenger seat. And then, lumabas siya, bumaril once, fell to the ground, face up. Tapos, ang proof nila nun ay yung pictures, of course, ni Red, na nakahiga siya, tapos may blood pool sa likod niya, tapos may blood stains doon sa front 2 seats at saka doon sa back seat. Na incidentally, on top of the blood stain, doon sa, lang siya, smear siya, hindi siya pool of blood, smear lang siya. On top of the blood smear doon sa back seat, merong fragmentation grenade. May issue pa yun. Marami pang issues doon sa mga barel. So, medyo weird yung layout. Kasi kung meron na sa backseat at natamaan siya, ganito yan pagka naggagawa ka ng crime scene and it involves a live person na tinamaan, na merong bullet po na who has been shot in an enclosed space, ang first evidence mo is what we call the blood splatter. Walang blood splatter dun sa report ng PNP. Meron lang sila observations on blood smears. Blood smears front 2 seats tsaka 1 in the back. Tapos yung blood pool sa labas. Pag buhay yung tao, because of the pulse and because of the blood pressure, may tatalsik. So kahit maliit lang, meron yan. So madali yan i-detect. Usually visual detection, lalong-lalo na ganun ka-confined yung space. Meron yan. Tsaka dapat duguan yung scene. Ang daming gunshot wounds ni Red, according to Dr. Erfe and the PNP, nag-agree sila. 21 gunshot wounds siya. Sa kanya. Grabe. Ang hindi sila nagkasundo is doon sa contusions at saka hematoma sa head. Yung babae, nasa nahanap? Saan siya nag-expire? Supposedly, they didn't mention dun sa PowerPoint pero supposedly at the scene. Kasi malalaman natin kung saan ang direction ng origin ng gunfire based on the blood splatter. Also, kung saan yung tama ng babae. Kasi kay Red, medyo contaminated dahil halo-halo na, left and right na yung tama sa kanya. Pero doon sa babae, malalaman mo kung nasaan yung mga pulis. Kasi yung babae, kung nasa kanan yung mga pulis, nasa kanan tama niya lahat. So, questionable yung nasa left side ni Red. Walang forensic report dun sa kay Jessamine Casing. Kung nasa left side din naman kasi ang pulis, it's reasonable na si Red would move to the passenger seat because he would try to protect the woman from being hit. So, tatakpan niya yan. Gaganin niya siya doon sa passenger seat. Pero, kung paikot-ikot pala yung mga pulis dyan, and then either they killed each other, including the people in the vehicle, or something else happened there. Yeah. May
yung possibility that di-raise rin ni Dr. Urfe, one other interesting fact is that there are 2 post-mortem gunshot wounds. What does it Ibig mean sabihin, by patay na siya, post-mortem? binaril siya. Right. Twice. But, in the chest. Halimbawa, nakahiga na siya doon sa labas. Binaril pa siya ng 2 beses. Would that qualify as post-mortem? Kung patay na siya. Higa na siya doon So hindi natin malalaman kung kailan yung post-mortem na yan. Pwede kasi nakahiga na siya doon and they binaril lang ka rin ng siniguradong or whatever. So there is a malaking period of timeline time. dyan kasi ang ini-examine ni Dr. Urfe ay embalsado na 7 days after namatay si Red. So walang ganun na findings dun sa PNP autopsy at saka forensic examination. Nalalaman kasi pagka post-mortem yan kasi it will not bleed. Yan. Kasi hindi na gumagalaw yung dugo niyan. So, hindi na dudugo yan. Yeah. Bubutas lang. Yes. At saka walang tatalsik. Yung talsik niya, meron specific pattern siya na walang spray pagkapatay na. So, yun, isa pa yan, that was also interesting. Pero ang sinasabi ng PNP din was that meron silang mga challenge na mga sinabi ni Attorney Glenn. So, yun yung sinasagot nila. First, yun nga, ang sabi nila is, sinabi daw ni Glenn, walang shootout, pero yung evidence nga naman daw nila is itong taong to, yung Grab driver, ay di umanay nagsabi na narinig niya na may isang gunshot followed by a burst of gunfire. Mukhang weak yung Grab driver na yan. Ano pang ebidensya nila na wala silang dinagdag doon may tama ba sila? Sinong sila? Yung mga pulis? Walang tama yung pulis. Yun nga, yung 2 bullet holes doon sa SWAT vehicle. SWAT vehicle. Tapos, wala silang sinubmit na report on bullet trajectories na napilitan pa si Ping Lacson humingi nun. So, hindi nila pinakita yon. Tapos, sabi nila, si Red daw ay member ng Highway Boys at sinabi ni Glenn Chong, hindi naman totoo yun. So, yung sabi nila is, ang proof nila na si Glenn daw ay member ng Highway Boys ay kasi meron silang info reports. Stop. Why does it matter na miyembro siya ng Highway Boys? Kailan nila nalaman na miyembro siya si Red yan after at si miyembro siya ng Highway Boys? Correct. Because the only thing that is important to talk about in relation to his death in the beginning of the firefight, supposedly, is what violation of the law did he commit to merit that this kind merited that kind of reaction on the police? They originally said, and they still stick to it, that it was a non-registered vehicle. So why do they talk about all these Highway Boys when this is just after the fact? The question here to determine their culpability is, did it merit a kind of reaction from the police that would kill 2 people and entail so many gunshots just because the vehicle was not registered? According to them, meron daw tumutugma na information that they received prior to all of this, yung highway group, na ang vehicle na ito ay involved daw sa mga krimen na kinumit ng Highway Boys. Which, again, they only found out later on. Hindi. During the time, according to the PowerPoint, no, during the time na dinamataan nila, tumawag sila sa LTO para i-verify. Tapos, either naalala nila or nagtugma, yun yung words na ginamit, nagtugma daw with information that they had previously received na itong sasakyan na ito ay involved sa Highway Boys. That is a bigger problem. Because now they will have to prove that this vehicle is involved in any of those illegal activities. And what? Did they give any proof of this? May nakita ba nila to na gumawa to ng illegal na bagay aside from the apparent non-registration? Wala rin. Actually, naloko na. Ulit-ulit sinasabi ng PNP na hindi nila kilala kung sino yung nasa vehicle at the time na hinabol nila. Which for me was very dangerous to say. That's so full of shit. Nobody should say that.
So, yun. In addition to which, ang sabi nila is, but they went into it anyway, no? Explain sila kung bakit si Red daw ay part ng Highway Boys. To justify all of this. Ang sabi nila, meron daw silang nakuhang joint statement ng dalawang babae. Binanggit naman nila yung names, hindi ko na babanggitin. Nakita daw nila si Red previously in a place where he was having a drinking spree, ito yung words talaga, with Barry at yung dalawang members din ng Highway Boys. Si Barry daw yung head ng Highway Boys. Pinangalanan yung dalawang members, parehong Agis yung last name, magkapatid. At nakita daw silang nagiinuman. Okay. This is coming from women who are not members of the PNP. No. And the PNP does not know who Barry is. Sabi nila, they don't have a picture of this guy. They don't. Wala. Dun sa PowerPoint presentation at saka dun sa matrix na pinisenta dati ni General Carranza, blanco daw yung mukha. So how can they verify the representations of these women that this is in fact guy was drinking with Barry when they do not know who Barry is and they do not have a picture of this guy? Wala nang wanted, di ba? Dapat pagka ganito kalaki yung sindikato, ganito ka-dangerous na inaabangan nila, nagbibigay sila ng mga information reports sa mga operatives nila, ay at least meron tayong wanted poster, di ba? Or cartographic silang picture na dala-dala, bawat isa. Na ito ba yung Barry? They go into... Pero kung babalikan natin yung spot report ng PNP na binigay ni Attorney Chong sa atin. Wala nga silang picture doon. Hindi, dun sa spot report na binigay kay Attorney Glenn on the day after he found out na namatay nga itong si Red, nakalagay doon is that nung namataan ng highway group itong vehicle, 4 daw ang nakasakay. Tapos nung hinahabol nila, somehow nakatakas yung dalawa at in-identify nila yung isang sakay ay di umano yung Barry. Sila ang nag-identify, itong mga police? Yung highway group, police din yan. And the highway group also does not have the picture of this guy? Wala, hindi lang yon. Hindi rin nila in-explain kung paano nakatakas yung dalawa. No, let's just talk about the testimony of those 3 women. Kasi yung sinabihan sila ng other 2 women, si Satan po yung kainuman yan. Ayun. Maniniwala na lang ang police. First, even if they did not know Satan, and second, they did not know what Satan looks like. Diba? They just believe these women and who were saying na si Barry. Si Barry yun, nakainuman nga. Okay lang naman yan kung sana kilala nila ito si Barry. At may nagsabi na magtutugma. Nakita rin namin yung dude na yan nakipag-inuman kay with Red. Pero hindi nyo nakilala si Barry. So, now they are just taking the statements of these women entirely as the truth and just to justify what they did. And not even to justify their arrest. But shootout. Yup. Maganda. Okay. Carry on. PNP. Yeah. Attorney Trixie, di ba, yun yung side ng PNP. Tapos nung nagsalita na si Attorney Glenn Chong, handang-handa siya sa mga bala niya, no? May nabanggit po kasi siya na sinasabi ni Attorney Glenn na yung, pangalan ng babae na kasama niya? Si Jessamine. Yung Jessamine, na napatay din. Ang sabi daw po kasi mula dun sa gift-giving event, sabi ng Jessamine ay ihahatid lang niya si Red sa sasakyan niya. So, ibig sabihin, dapat babalik si Jessamine dun sa event. Yes. Tapos, meron palang flight itong si Jessamine the next day, oo. So, magde-despedida party rin pala itong si Jessamine. So, ibig sabihin po, parang sinasabi ni Attorney Glenn Chong na si Jessamine ay hindi naman talaga kasama ni Red sa sasakyan. Hindi. Parang sabi niya na inabduct daw. Sinama na lang siya. Ang sabi niya, sabi ni Attorney, nung papunta na sila sa sasakyan ni Red, ay parang dinakip silang dalawa. Nasama na yung babae. Yun yung yung theory ni Attorney Glenn is that, yun nga,
nag-uusap lang yung dalawa sa labas. Tapos, doon dumating yung mga operatives. Tapos, sinama na sila somewhere else. Sinakay sila na. At yung crime scene ay mere setup. Suportado ng ebidensya yung sinasabi ni Glenn. Kasi, nag-iimbestiga din ng NBI. At ayon doon sa NBI, nag-door to door na sila, naghanap sila ng witnesses doon sa area kasi residential area to. At tama din naman, PNP din naman ang umamin na na populated ito. So, kumbaga, hindi talaga maitago. At lahat po ng nag-respond sa kanilang pagtatanong ay nagsabi, sinabi pa nga nila, walang nag-assert na merong shootout. Na later, minodify nila at sinabing, sabi ng mga witnesses, walang shootout. Kasi nga daw po, di ba populated, heavily populated yung area. Kung merong shootout, nagsilabasa, nag-usyoso na raw yung mga tao. Usyoso, usiyan, meron talaga, pero wala. At ang sinasabi nila, walang shootout. Assertion na siya. Hindi siya yung denial na may shootout. It's a positive statement and more than one witness yung sinasabi ng NBI. Sorry, sabi po ni Nathaniel Nat hindi po flight, barko po yung sasakyan. Okay. Sabi ni Nathaniel Nat. Thank you. Originally kasi, ang sabi ni Glenn yun nga, flight, pero tama, to-go ticket nga. Tama po kayo. Thank you. Tapos meron pa po attorney yung sinasabi na yung wallet ni Red isa pa yan. ay nasa bulsa niya nung sa crime scene. Pero ang sabi kasi for 11 years daw na nakilala na ni Attorney Glenn Chong si Red, kapag mapasok ng sasakyan si Red ay nilalabas na yung wallet at pinapatong sa may gilid niya. So sabi niya kung napatay daw si Red sa loob ng sasakyan, dapat daw yung kanyang wallet ay wala sa bulsa niya. Correct. Yung mga simpleng bagay na gano'n pala. In fact, merong pinakitang picture yung medical legal nila of the crime scene. Yung, in particular, yung dun si Red nakahiga sa ground. Tapos sa tabi niya may barel. Tapos I think meron dun personal effect somewhere there. So may problema rin tayo with that kind of a setup. Kasi unang-una, kung namamaril ka and you're in a standing position, tapos binaril ka, tatalsik yung yung kumbaga instinctive jerk reaction ng kamay mo, bibitiwan mo yan. Now assuming na hindi ka yung type na bibitiw, pag namatay ka, you're still holding it. As in magde-death grip yan. Yung iba naman, dahil sa trajectory ng bala, tatalsik lahat ng So it's pagka nakakita kayo ng crime scene, nakatabi ng kamay yung barel, alam mong setup na yan. Kasi the physics of it will not sustain that kind of position. Opo. Tsaka Tony, sabi nga ito ni Anarica Ball, may shoe polish pa. Saan ang shoe polish? Saan yung shoe polish? Nakalagay dun niya. Kasama dun sa dun sa personal effects. Oo. May nabanggit. Yung weird nga rin, para sa akin, sabi nila, may proof sila. Sabi kasi ni Glenn, walang illegal firearms itong si Red. Bakit naman nila dadalhin yan sa sasakyan? According to the police, dito medyo magulo yung reaction nila. May pinakita silang picture na merong fragmentation grenade in the back seat. As in, on top of the back seat. As in plain view of everybody. So kung kunwari, nag-drive kang ganyan, masilip mo yung bintana, then papasok na, makikita mo kagad nakaupo doon yung granada sa ibabaw. Ayan. Magbabalik po tayo. Huwag kayong alis. Magbe-break po muna. Magbabalik ang tambayang Mocha at Drew. Sila Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Muli nating balikan sila Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Nagbabalik po ang Tambayang Mocha at Drew. Hello mga kasosyo, kasama ko po si Attorney Trixie Cruz Angeles at si Awesome Ahmed. Tuloy-tuloy po ang ating talakayin dito. Attorney Trixie, saan na ba tayo nagtapos? Doon sa... Well, malaking discussion tungkol dun sa nawawalang tsinelas. Ayan yung tsinelas, oo. Although, alam mo, when pagka kaso na to, you rarely get bogged down in details like this. Pero medyo interesting yung exchange. Kasi sinasabi ni Glenn, one of the evidence na hinihingi nila
sa PNP ay yung nawawalang kaliwa yata o kanan na tsinelas. Ni Red Santillan. Ni Red. Why is it important? Kasi ang theory ni na Glenn is that tinorture itong si Red. At may bakas ito, may evidence dito sa tsinelas na possibly na gunshots. So hinaharap yung tsinelas para malaman kung may butas, ganyan. Yeah, yung mga ganyan. Ngayon, ang sinasabi ng pulis, sabi ni Glenn kasi, nawawala yung tsinelas. Ang sinasabi Yun bang tsinelas na nawawala, tumutugma doon sa paa na may tama? Yung may tama, yung nawawala. Yun nga, yung paa na may tama, tumutugma sa tsinelas na nawawala. Accordingly. Yun yung theory. At ang sabi ni Tony Glenn, 2 toes po yung may tama. So, yung tsinelas na tugma doon sa left ba, ang may tama? Right? Parang ganun. So, kung ang tsinelas ay nawawala, ay kanan, at ang paa ay may tama ng mga bala, kaya naging importante yung tsinelas. Kasi masasabi doon, makikita doon, na binaril siya sa paa. Na malabong mangyari kung shootout yan sa kalsada. Yes. Kasi yung paa ay nakadikit sa lupa, ang bala ay paganyan, sideways, hindi pa baba. So, missing din kasi yung dashcam. Pero yung sa tsinelas, ang proof lang ng PNP na sinasabi nila na hindi daw missing yung tsinelas ay may picture sila. Why would they say that it is not missing? Because somebody is saying it is missing. Who is saying that it is missing? Ang sinasabi lang ni Glenn is that he was asking them to turn it over. Pero ang sinasagot ng PNP na argumento, so to speak, is that the slippers are missing. Walang sinabi si Glenn na gano'n. Ang sinasabi niya, turn over ninyo sa amin kasi isang tsinelas lang yung binalik nyo. And they said that it is missing. And they said it is not missing. Kasi may picture. Nakikita mo na, hindi nagtutugma. Hindi nila sinasagot talaga. Sabi nga na, buti nga napicturan namin sabi. Sa PNP. Buti nga napicturan po namin. Buti nga napicturan nila na meron nga palang tsinelas, tapos hindi nawawala, so nasa inyo. Ipapakita nyo yan. And it's not a close-up it's the crime scene. No, ayan, makikita ninyo, nandyan yung tsinelas. Kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng kamukha ng tsinelas, lumain nyo muna para meron kayong maibigay kay Glenn Chong. Malalaman pa rin natin kasi merong comparative analysis yan sa wala bang powder burn sa kamay niya, O wala bang test? In fact, paraffin? Walang paraffin ang nakinonduct ang PNP on them. Why not? Hindi ko alam yung why not. Pero kasi yun ang dapat tinuna nila. Well, kahit na naman na-imbalsam mo, nahuhugasan kasi yan during the embalming process, but there should have been burns. So kahit nawala na yung gunpowder residue dyan na makikita because of the paraffin test, makikita pa rin yung mga sunog-sunog dyan na microscopic na burns. Ang tawag natin doon tattooing. Yung tattooing burns. So, wala silang sinasabi doon sa autopsy report na may tattooing on any part of Red. Ang autopsy is concerned mostly with the gunshot wounds. So, at that point, interesting na yung sinasabi ni Dr. Erfe kasi may findings siya ng abrasions, hematoma, antemortem hematoma, and stab wounds. So, ang sabi ng PNP, walang stab wounds, walang abrasions. Ngayon, maiintindihan mo kung merong mapapagkamalang stab wound na bullet wound, although far-fetched yan pero you cannot invent an antemortem abrasion. Ang abrasion ay gasgas. So, ibang itsura ng gasgas bago mamatay at iba yung itsura ng gasgas after mamatay. Kasi after mamatay, hindi yan magdudugo. So, merong antemortem, bago namatay si Red, meron siyang mga gasgas. Ito yung interesting. Yung hematoma findings. Sabi ng PNP, wala. Sabi ni Dr. Erfe, meron, pero hindi nyo talaga mahahanap kasi hindi ninyo tinuklap yung scalp. At nung tinuklap ni Dr. Erfe, doon nila nahanap yung hematoma. Ibig sabihin, may blunt force trauma si Red at the back of his head. Ganyan ang ginagawa ng mga lalaki para gulpihin nila yung mga asawa nila sa ulo because hindi makikita yung pasa sa ulo. And usually, although magkakaroon siya, makikita mo sa autopsy pag examine mo. Kasi pero kung buhay pa, hindi mo malalaman na ginugulpi pala ng mga asawa nila yung mga babae. Kasi sa ulo sinusuntok yan
sabi ni Joe Mike, iba yung stab wound sa GS, sa gunshot wound. Magkaiba. Yes, hindi nga namin sinasabing magkapareho yun. Ang gunshot wound, ang sinasabi natin is, even assuming na you can mistake one for the other, you cannot create an antemortem abrasion. Hindi pwede. So, wala tayong sinasabi dito na pagkamalan. And in fact, walang defense ang PNP doon sa finding of stab wounds. Ang sinasabi lang nila, wala doon sa aming investigation. Medyo defensive si medical legal kasi sinasabi niya na-examine ko yung katawan 8 hours after he died, hindi pa nagbabago yung katawan. And therefore, hindi, PNP. Ang sabi niya, mas bibigyan dapat ng bigat yung examination nila. Ang sa akin is, if you are responsible for withholding evidence, if it deteriorates, you're also responsible for that. Teka muna, question. Kailan nalaman ng pamilya na namatay na si Red? More than 24 hours. 6 p.m. na ng Monday. 6 p.m. Monday. Pero, inautopsy na ng police 8 hours from the time of death. Yes. Hindi nila dinotify yung family. Bakit? Sino nagbigay ng consent o nag-request ng autopsy? Yung request for autopsy, malamang dun sa operatives. Hindi pwede silang mag-request ng autopsy na yan dahil na-cover up yan. Self-serving na yan siya. Apparently, nobody is talking about consent ng family. Dapat meron po yun, di ba? Hindi nga kasi dapat gagalawin ng polis yung mga namatay. And IA knows this. The Internal Affairs knows this. Kasi nalala ko rin po, Awesome Ahmed, Attorney Trixie, yung naambush yung tatay ko dun sa morgue, nasa Dagupan siya, tapos pauwi kami galing Manila. Tinanong muna kami, okay, hihingi kami ng permiso sa inyo na i-autopsy yung tatay nyo. Yes. Bubuksan yung ulo, bubuksan yung katawan. Nagpapaalam muna. At saka, dun sa iba, kailangan present. In fact, hindi mo pwedeng i-autopsy yan ng motu proprio. Kung merong pamilya yan, kung merong next of kin yan, ay kailangan sila ang magbigay ng consent. Bakit? Kasi, kung ayaw nilang ipa-autopsy yan, you have no right to autopsy that. Kung nagkataong Muslim yan si Red, edi na leche na kayo ngayon dyan. Pinakialaman niya yung tao. Hindi niyo pwedeng i-autopsy ang Muslim. Na hindi nagpaalam sa mga pamilya dahil hindi mapupunta sa langit yan kung pinakialaman nyo yan. Diba? So, that is why you do not do that. And secondly, they cannot do that because that is evidence. And if there is a complaint, if there is an issue of the legality of the operation and the cause of death of this person in the hands of the operative, that is the evidence that will yield the truth on how he died and what are the injuries that he had. That is why that is possibly or probably adverse doon sa mga operatives, and that is why you cannot touch that until there is consent. And even then, dapat ang medico legal ay close independent. That is independent of the operatives, pero in close cooperation with the family. Kasi hihingi yan ng history of injuries, history ng sakit niya, histology, nasakit ba yan sa puso, may nabugbog ba yan, nadisgrasya ba yan last week, bakit merong hematoma sa ulo yan. Hindi mo pwedeng gagawin yan ng kayo-kayo lang. And the only reason why you would do that is for if you want to cover up your own deeds. Yun yung magiging presumption natin ngayon. So, ganito yung more or less yung nangyari, no? So, 8 hours after the incident, nag-medical legal, nag-autopsy, tapos hindi nila in-inform yung family until the day after. Pero they turned over the body after the autopsy. Hindi nila tinurn over sa pamilya. At this time, hindi pa alam ng pamilya. Tinurn over nila to the morgue at pinaembalso. Hala. Complete, diba dapat, complete na. Complete ang ang complete na yung story ng cover-up. Kaya mayayari ang PNP dyan talaga. Hindi ko sinasabing yari na sila ngayon, pero sa mga sinasabi nila, I can poke holes into it like
4th of July. Tsaka di ba po, Tony, pag imbalsa mo, dapat may present pa rin dyan na kamag-anak. Or at least may consent. Kaya pwede mo namang iwanan yan. Pero may consent na, pumayag kami. Why? Kasi, mag-waive ka dyan pipirma ka ng waiver na kung ano man ang injuries dyan, ay nag-waive ka na hindi kami ang gumawa niyan. Ang injuries lang na makukos ng imbalsa mo ay yung pagkuha ng dugo, diba? Draining of the blood and some of the internal organs, which is a Y cut dito. Yes. Meron ngang mga gunshot wounds na posibleng na cover up ng mga sutures kasi nga iniwa siya. So hindi na natin din alam kung meron na. Although nagtutugma naman yung bilang nung sa PNP autopsy at saka yung kay Dr. Irvin. Bibigyan kasi yung mga yung next of kin niya ng parang drawing ng tao. Lalagay doon, ito po yung injuries yung niya. Yung medical legal report. Yan, dito po yan. So, everything else that would appear as if injuries later on, pag nandun na siya sa tapos na yung imbalsa mo, ay dahil yan sa imbalsa mo. Okay, kasi yung pag inimbalsa mo, you will also close all open wounds kasi lalabas dyan yung dugo and they will put cotton there and stuff like that para walang mag-leak. So they will do that. So malalaman po alin ang additional na butas dyan o alin ang na nangyari sa imbalsa mo. So that embalming when done with the consent of the next of kin should be transparent. But when it is done without the consent and without the knowledge of the next of kin and done right after the medical examination of the police, also without the consent of the next of kin, that is not very transparent at all. Yun. Naalala ko rin po, attorney, kasi ito nangyari kay Red, katulad ng ipinangako ko sa nanay niya na hindi tayo tatahimik dito dahil ang tatay ko rin po ay na-ambush noong 2002 at ayun nga po, nung nalaman namin na inambush siya, so galing kami Manila, pag-uwi namin ng Dagupan, diretso kami ng morgue at hindi nila ginalaw yung bangkay ng tatay ko, duguan pa, nakadamit, andoon sa Hindi mo for talaga pwedeng galawin. Hindi nila gagalawin yan hanggat hindi mo binibigyan ng permiso. At ayun nga, kaya nga nung pinuntahan ng kapatid ko yung bangkay ng tatay ko sa loob, iniyakap pa niya at dumikit pa sa damit niya yung dugo. Kasi nga po, hindi nila pwedeng galawin yun ng walang consent. Exactly. Yun yung mga yung mga unclaimed na mga cadavers sa mga funeraria. Hindi nila iniimbalsa mo yan. These things rot in their storage. Or fina-formalin nila. Pero hindi nila ginagalaw yan. Kasi natatakot sila na sila ang masisi dyan na inimbalsa mo, buhay pa yan. One. The other is may mga religious limitations nga katulad ng sa Muslim. So hindi talaga nila ginagalaw kasi makakasuhan sila. That it is not only a criminal case, it is also an administrative case that will remove your license and will penalize all your people there. Yun. So really, that is so much irregularity in there. In the process done by the PNP as they say it in their presentation. For me masyadong maraming kulang. Ang daming nilang nalaktawan na steps dito na wala tayong choice. Ang nakakainis lang is marinig ang PNP na hindi nila iniimbestigahan ang mga operatives for criminal case. Inimbestigahan lang sila for the possibility na may excessive force na ginamit dito sa operation na ito. Excessive force. You think? Patay nga Ang hinahanap lang kasi nila was the car. Yung as far as they knew during the operation, is there a finding that there was excessive force? Wala pa. Sa March 1 pa daw ilalabas. Okay. So, antabayanan natin yan. March 1. Sana siguro mas maganda, hindi na lang sila nagsalita.
Exactly. You have the right to remain silent, PNP. Kung ganun. Tsaka pala binabati ko po si kasosyong Tita War Peace. Hello po. Ano naman po sa natitirang oras po natin, Attorney Trixie and Awesome Ahmed, ano pong opinion nyo dito sa inilabas na bagong resolution ba ang tawag dito? Ng COMELEC po. Resolution 10488. Na patungkol sa social media na imomonitor na nila, kailangan i-register yung mga gagamitin ng mga kandidato na social media platforms at babantayan ng COMELEC. Ano po ba yung naman nila? Medyo na ako. Meron bang preamble? Anong preamble? Yeah, meron. Check ko lang. Ayan, whereas Republic Act 90066, otherwise known as the Fair Election Act, provides for holding a free, orderly, honest, credible elections. Whereas said act allows publication or broadcast of political advertisements or propaganda for or against the candidate or political party. Whereas Section 3 of the Act provides that election propaganda, whether on television, cable, radio, newspapers or any other medium shall be subject to the supervision and regulation of the Commission on Elections. Whereas 6.4 of the Act directs the COMELEC to supervise in all instances the use and employment of press, radio, TV facilities insofar as the placement of political ads is concerned, so as to give candidates equal opportunity under equal circumstances to make known their qualifications and stand on public issues within the limits set by the Omnibus Election Code and RA 7166. Whereas Section 13 of the same Act requires the COMELEC to promulgate the necessary rules and regulations for the implementation thereof. Tapos, yun na yan. May penalty? Sige. Ano yung therefore niyan? Wherefore? Therefore, ito yung rules. Basically, yun yung sinasabi. Therefore, by virtue of the powers vested in it in the Constitution, Omnibus Election Code, Fair Elections Act, Republic Act 6646, 7166, and other related laws, resolved as it is hereby resolved to promulgate the following rules. Alright. Meron bang penal clause yan? Double check ko yung dun sa malamang sa dulo-dulo konti. Election offense, disqualify. Any violation of Fair Elections Act and these rules shall constitute an election offense punishable under the first and second paragraph of Section 264 of the Omnibus Election Code, in addition to administrative liability whenever applicable. Ibig sabihin, criminal penalty to. Plus administrative liability, yung most of which would be perpetual disqualification from office. So, yun na yun. That's what it says. Its election offense would be covered by an election protest. No? After the election protest yan. Pwede. Hindi to pre-proclamation. Hindi pre-proc yan. So, kailangan na it's not a co-warrando case, kumbaga. Di ba? Hindi, after pala yan. After but, so, pwede siyang co-warranto. Hindi yan. Kasi, papadisqualify mo for election offense. But this is similar to, kasi, hindi, tama. Pwedeng pre-proc ito kasi there is a criminal offense dito. Katulad nung sa pag-overspending ka. Kasi kasama dito yung sa overspending. If you spend too much, more than parang yung pag national position, 5 pesos per voter lang yata ang allowed. Tapos sa local, something like 3 pesos per voter. So okay. So, is there a possibility that even if you won, but you are found to have violated these provisions of this resolution, ma-disqualify ka? Matatanggal ka from position and you're disqualified. Mananalify yung vote sa'yo. Etong tanong, kung ma-actionan nga ng COMELEC, this can actually be brought up prior to proclamation. Kung bago ma-proclaim, ang aangat sa position will be the person with the next highest votes. Pero kung after proclamation, wala na ang yung yung succession na mag-a-apply. Yung succession. So, kung mayor ito, vice mayor. Pero hindi yung second highest. Hindi yung second highest candidate. So, ito yung katulad ng sa case natin na San Luis versus COMELEC. May tanong po ako. Pagdating sa social media, halimbawa ikaw, di ba, permanenteng influencer ka, kailangan ba i-register mo yung sa'yo? Kasi hindi siya kandidato.
Hindi, ang sabi po yung gagamitin ng kandidato. Ang locus niyan ay ang kandidato. So, kung ang gagamitin ng kandidato, gagamitin mo mismo, ayan yung sa'yo. Yung mga nagsishare, so, anong kailangan kong gawin dyan? We will ask for their clarification on that. Bakit? Kasi ang dami-dami ka ng at saka party list naman ako, hindi naman yung pangalan ko. Isa pa yan. So, hindi ako yung candidate. It's the party that's the candidate. Yes. So, kailangan i-clarify nila. Clarify nila yan. Pangalawa, paano walang limit kung ilang pages ang bubuksan ng isang kandidato. Kahit sinong kandidato, kahit na elected position, yung representative talaga. Pero, merong penal clause yan for the contents. They will monitor the contents. So, ang mga illegal campaigning dyan, yung mga ganito ganyan, ay kahit na unlimited number of websites ang pwede mong buksan, pero merong limitation on what you can post in each of those things. Paano kung ako yung kalaban mo, gagawa ako ng mga website para sa'yo under your name, and post as content of that those pages illegal acts. Ito, mag-a-apply dyan yung mga free of charge. Kunwari, may nagdo-donate. Let's say, donor ako, kandidato ka. Mag-donate, magpapa-imprenta ako ng posters. Ilalagay ko dun sa common poster area. Pero kailangan ilagay ko sino yung nagbayad, which is myself. But that's not enough. Kailangan merong indication doon na tinanggap ng kandidato yan. So, para hindi siya ma-count for overspending. How do they think sa social media? How do they ever imagine to control those kinds of things on social media? For example, may mga website na ginawa, in-open doon sa US. Correct. Sa India, sa China, or Mukauson. Paano yun? Or Makabayan Block. Para lang sirain sila. Sakop ba nila yun? Ano na? Ito po, magpa-survey tayo mga kasosyo. Tama ba na pakialaman ng COMELEC ang social media? Kung sang-ayon kayo, pakipusuan. Kung hindi naman at huwag pakialaman ng social media, laughing face po tayo. Para kay Boklo. Ay, nako. Nga, bukas ba papasok na yun, attorney? Dapat. Mas nabunutan natin siya. Nagpapataba na naman yan. I think ang gusto ko sabihin doon before we go is kung papakialaman nyo, isipin nyo mabuti kung paano nyo pakialaman. Yung masinop, yung kumpleto. Paano i-enforce? Hindi yung guguluhin nyo lang lalo yung sitwasyon. Kasi magkakandara pa tayo dun sa trying to comply with a very, very vague law. Bibigyan nyo na idea yung mga tao na magdemandahan sila, magbantayan sila sa isa't isa, pero hindi nyo naman pala alam nung gagawin to sort it out when later on they do sue each other because of that. Gulo-gulo niyan. Paano na? Sige. Parang parang may pinapanigan lang parang gustong tayong kasuhan dito Pero i-take note natin na yung ibang mga pages that are not yours, yung tinitingnan ko yung provision wala namang din nakalagay na as ito po, ang reaction, puro laughing face. Ibig sabihin, leave Facebook alone, COMELEC. Sabi ng mga natin. You don't know what it is. You don't know Facebook. You do not know what it is. Clearly, yung nilalagay nila dito ay hindi sila nakakaintindi. You don't know what it is. Ng how social media works. Hindi niya makukontrol. Kung andito si Drew, ang kakantahin natin, do you know where you're going to? Awesome ka na tayo. Do you know the things that life is showing you? Where you're going to? Do you know? Uy, kumanta si Awesome Ahmed. Dito lang yan sa Tambayang Mocha, Drew. Ay, siya nga pala, gusto ko lang sabihan nag-comment po kasi dahil lang po, importante to, si kasosyong Unicat Saire. Opo, sasabihan ko po yung aking assistant na i-contact po kayo para po masabi po ninyo ang inyong mensahe sa akin. Unicat Saire, sige po, papakontak ko po kayo. Maraming salamat po. Nako, ayan, attorney, ano ba? Tayo, 12:59. Itutuloy natin ito bukas.
Maraming salamat po mga kasosyo sa inyong pagtambay dito sa Tambayang Mocha at Drew. Once again po, Kong Hefachoy, Gosi Pangsay. Ay, mali, ano ba yan? Gongsi Pasay. Ako po si Mocha Uson with Attorney Trixie Cruz Island and Awesome Ahmed. Ingat po, see you tomorrow. Sila Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ.